Isa sa common no, na maririnig nating sagot no, sa tanong na ganito, ano masasabi mo sa mga kabataan sa ating panahon? At ang common na sagot ay maraming tila walang gana o pag-respeto sa nakakatanda. At yes, ang dinadahilan nila is like marami daw kasi nakakatanda ang hindi ka respeto. Sabi nga daw, magpakarespeto ka para respetuhin kita. Dinadahilan ng mga kabataan ang hindi pagrespeto sa mga nakakatanda ay dahil hindi naman sinasabuhay ang pinapangaral nila sa amin. And so, iniisip ng mga kabataan, ang pangangaral daw ng mga nakakatanda sa kanila ay pamamanipula lang para lang makontrol sila. At yun ang kanilang intensyon. Hindi talaga tunay na turuan sila para mapabuti. At yes, maaari. But yes, may mas malaking pang dahilan o pinanggagalingan ng kawalang paggalang ng tao sa kapwa. Hindi lang ng mga nakabata, hindi maging nakatanda. Ang mas palalim na dahilan ay ang pagiging makasalanan ng tao at walang tunay na pagtulala sa Diyos. Remember 2 Timothy chapter 3, Pangalawang Timoteo, Kabanatang 3, verses 1 to 5. Dapat malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, pagmataas, ang pagsamantala, suwain sa magulang, walang utang na loob, pagtapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag o panirang puli, walang pagbibigay sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksi, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. And here in our text, hindi po ito about kabataan, walang pagpapakita ng paggalang. Ang inutukoy po dito na hindi po nagpapakita ng tunay na paggalang sa Diyos ay ang mga pari. And these are the priests sa panahon po ng Old Testament. And imagine, ang mga pari po, basically po, ang pinaka-function po nila o kanilang pong ganap ay sila po ay tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Sila ang nag-i-intercede, sila ang nagdadala ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan ng tao. And yet, ito ang kanilang ginagawa. Ano nga po ba kung kalapastahan ang kanilang ginagawa? Again, sabi ko sa verse 7 to 8, nag-aalay kayo sa aking altar ng mga walang halagang pagkain at itinatanong pa ninyo paano naging marumi ang aming handog. Hinahamak ninyo ang aking altar sa tuwing maghahandog kayo sa aking mga hayop na dulag, pilay o may sakit. Subukin niyo maghandog ni kaibigan sa inyong gobernador, makuha kaya siya sa inyo at ibigay ang inyong kahilingan. They all know. Kumbaga, talagang book by book, word by word, no? Alam nila ang panuntunan ng Diyos sa paghahandog ng mga handog sa Diyos. And yet, ito ang kanilang pong ginawang paghahandog. Sa verse 12 and 13, ngunit dilungisan ninyo ang pangalan ko tuwing sinasabi ninyo na walang kabuluhan ang aking altar at tuwing naghahandog kayo doon ng mga pagkain walang halaga. Sinasabi ninyo nakakapagod na ang lahat ng ito. Iniismiran pa ninyo ako. Alam niyo yung iniismiran? Naranasan niyo ba maismiran? Tapos may bumubugang malakas na hangin. Imagine that, no? Sila po yung mga kaparian na namamagitan sa tao at sa Diyos. Naghahandog ng mga handog sa altar ng Diyos. Yung sabi nila, nakakapagod na ito. No? Isa ba nasabi niyo yun? Pagod natin ng gawain. Nakadami ng gawain, natin pa ako. And again, no, these are priests. Hindi po sila mga ordinaryong pong mga mananampalataya. At kung hindi naman nakaw o pilay, may sakit ang dala ninyong hayop na paghandog sa akin, akala ko hindi tatanggipin ko yun. Imagine, no? At may napaglalapastaan sa Diyos. No? They all knew na ito ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. They all knew kung ano yung nararapat na paghahandog sa Diyos. At ito ang kanilang ginagawa. Remember yung mga anak ni Eli? Nag-read sa 1 Samuel chapter 2.
Unang Samuel, Kabanatang 2. Basahin na lang ninyo yung previous verses na binanggit ang mga kung saan hindi pa man natatapos po yung paghahandog, kinukuha na ng magkapatid ng anak ni Eli ang kanilang bahagi sa handog. But let me read simula verse 22, so the previous verses 21 pataas, kung yung mababasa yung binanggit po natin. Pero let me just read verse 22 hanggang 25. Matanda na noon si Eli. Umaabot na sa kanyang kaalaman ang kasamaang ginagawa ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Alam na rin ang pagsiping nila sa mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng Tolgang Tipanan. Imagine, no, these are priests. No, maliban sa hindi na nila hinahandog properly, na nararapat, ang handog sa Diyos. No? Meron pa silang ginagawa kong adultery. Kaya pinaranalan niya ang mga ito. Pinangaralan niya ang mga ito. Mga anak, nababalitaan ko ang kasamaang ginagawa ninyo sa mga tao. Bakit ninyo ginagawa iyon? Tigilan na ninyo iyan. Napakapangit ng usap-usapang kumakalat tungkol sa inyo. Kung isang tao ay magkasala sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan sa kanila si Yahweh. Ngunit sino mamamagitan kung kay Yahweh siya nagkakasala? Kaya si Eli sa salita nito at ang kanyang kausap ay kapwa nito mga pari. Ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang mga anak sapagkat nais na silang parusahan ni Yahweh. Hindi pagpaparusa ng Diyos sa kapatid na ito. Huwag niyan Pinehas. Ayaw niyo makinig sa tatay niyo, ito na sentensya ko sa inyo. Hindi na talaga kayo makikinig. Kasi parurusahan ko na. Okay. Sapagkat nais na silang parusahan ni Yahweh. Yung talata po uling bahagi ko ng verse 25. So pinagtigas na ng Lord ang kalooban nila upang tuluyan sila dumanas ng parusa. And we know the story, what happened to them, no? The same day, namatay itong dalawa, no? At mabalitaan ng kanyang tatay, at that time si Eli 98 years old na, siya naman din ay namatay din. So araw na yun. At yan, isa sa mga dinadahilan ng mga kabataan, ang di nila paggalang sa nakakatanda ay dahil ang nakakatanda ay hindi nagpapakita ng mabuting halimbawa. Hindi nagpapakarespeto. Ang sinasabi o tinuturo ay hindi pinapakita sa gawa. Ay maaaring gawing dahilan din ng tao para hindi siya makinig, sumunod sa mga aral ng Diyos. Dahil sa ating mga mananampalataya na hindi sila sa buhay ang aral ng Diyos. In Romans chapter 2, Roma Kabanatang 2, Roma chapter 2, verse 17 to 24, Roma 2, 17 hanggang 24. Ngunit ikaw na nagsasabi ikaw ay Hudyo at nananatili sa kautusahan, ipinagmamalaki mong may kaugnayan ka sa Diyos. Sabi mo ay alam mo ang kanyang kalooban at sumasang-ayon ka sa mabubuting bagay. So pagkat ikaw natutunan mo sa kautusan, Romans chapter 2, verse 17 to 24. Verse 18, sabi mo'y alam mo ang kanyang kalooban at sumasang-ayon ka sa mabubuting bagay sapagkat ito ang natutunan mo sa kautusan. Ang palagay mo'y taga-akay ka ng bulag, tanglaw ng mga nasa kadiliman, tagapayo ng mga hangal, at tagapagturo ng mga bata dahil natuklasan mo sa kautusan ang buong kaalaman at katotohanan. Nagtuturo ka sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Nangangarag ka masama ang magnakaw, bakit ka nagnanakaw? Sinasabi mo huwag mangano niya, bakit ka nangangano niya? Babasahin natin ang malakay, no? Ay meron din pong issue po yung mga pari doon, no? Sa kanila po, table na sa kanilang asawa. Sinasaktan nila at divorce. Verse 21, natuturo ka sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Nangangarag ka ng masama ang magnakaw, bakit ka nagnanakaw? Sinasabi mo huwag mangangano niya, bakit ka nangangano niya? Nasusukan ka sa mga Diyos-Diyosan, bakit ninanakawan mo ang mga templo nila? Ipinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan, ngunit nilalapastanan mo naman ang Diyos sa pamamagitan ng paglabag mo sa kautusan. Verse 24, ayon nga sa susulat, ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hindi dahil sa iyo. Again, verse 24, ayon nga sa susulat, ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hindi
dahil sa inyo. Hindi nga ba pagpasaway yung anak, anong minsan madalasang sinasabi? Sino tatay niya? Saan ang nanay? Sino magulang niya? And then yung magulang mapapakamot, and yes, sa pagpapasaway natin, nalalampastangan ng Diyos dahil sa ating pagsuway sa Diyos bilang mga mananampalataya. Isa po sa very popular na quote na nasabi po ni Mahatma Gandhi. Napakarami, very principled ang kanya pong very sabihin natin moralist, very good ang kanya pong mga sinasabi. Pero isa po sa tumatak sa mundo na kanya pong sinabi ay ganito, I like your Christ. I don't like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Gusto ko si Kristo, pero hindi ko gusto ang mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay hindi katulad ni Kristo. Si Mahatma Gandhi. Yes, he was true sa kanyang observation, pero hindi po yung nag-justify ang kanyang pagiging makasalanan sa harapan ng Diyos. Dahil pinunalang niya ang mga Kristiyano, hindi niya kinilala siya yung makasalanan at kinilala ang Panginoon na tagapagligtas. Marami tayong marinig ng mga believer na ganyan ba mga Kristiyano, away-away kayo, hati-hati kayo, gulo ninyo, iba-ibang denomination ninyo, hindi po yung nagliligtas sa kanila by just saying or by just commenting negatively sa mga mananampalataya. They have to believe na sila ay makasalanan at tanggapin ng Panginoon bilang Panginoon sa kapagligtas. Going back sa ating pong text, again, sabi po ng verse 6, pinagsabihan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang mga paling lumalapastangan sa kanyang pangalan. So who was demanding? Sino po ang nagdidemand po dito ng paggalang? Naging pa obviously si Yahweh, ang Panginoon. Again, sabi ko sa verse 6, Yahweh na makapangyarihan sa lahat. The Lord of hosts. Sa ESV, ang mga ilang ulit binanggit ang mga salita nito. The Lord of hosts. Si Yahweh, ang Panginoon ng lahat. Verse 6, again, meron lang sa ESV para mabasa lang marinig natin yung the Lord of hosts na ilang ulit. Sa verse 6, a son honors his father and a servant his master. Then I am a father, where is my honor? And if I am a master, where is my fear? Says the Lord of hosts. Sa verse 8, inulit-ulit, huling bahagi na nagbabasahin ko, present that to your governor. Will he accept you or show you your favor? Says the Lord of hosts. Sa verse 10, oh, that there were one among you who would shut the doors, that you might not kindle fire on my altar in vain. I have no pleasure in you, says the Lord of hosts. Imagine that, no? Si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sabi niya sa mga kaparihan ito, isara niyo na yung templo. Hindi naman ako natutuwa sa inyo. Hindi ako nalulugod sa ginagawa ninyo. Verse 11, for from the rising of the sun to setting, my name will be great among the nations. In every place incense will be offered to my name, and a pure offering, for my name will be great among the nations, says the Lord of hosts. Verse 13, but you say, what a weariness this is, and you snort at it, says the Lord of hosts. Nakapagod ito, ganto-ganto ito. Sabi niya, says the Lord of hosts. Verse 14, cursed be the chief who has a maid in his flock and vows it, and yet sacrifice to the Lord what is blemished. Nalala niyo yung kwento ng Lord, anak na rin inahin ko, magbigay ko sa iyo yung isa. Then sunod-sunod ng kagdamatay, no? Hanggang isa na lang natira. And then dinalaw siya ni Lord sa panaginip. Anak, asa na yung pinangako mong isa yung bibigay? Sagot niya, Lord, saka daw sa siyam na namatay. Akin ko iwan. So,
Verse 14, cursed be the chief who has a male in his flock and vows it. Alam ko may mga, wala na sila dito, no? Mga kabataan, padati sila. Pastor, kung nagkatrabaho lang ako, nagkagayin pa nila niya, nagkatrabaho, wala na. Hindi na kaalala. Nalala ko yung bibigyan ko, pastor, nag-pray sila ng anak, nagkaanak na, wala na, anak na nila ang Diyos nila. Anak na nila ang mundo nila. Nakalimot na sa Panginoon. Samantalang humingi sila ng anak, nangangako sila ng ganito ng tulad niyo. Verse 14 again, cursed be the chief who has a male in his flock and vows it. No? Handog itong lalaki kong ito. And yet, sacrifice to the Lord what is blemish. Pero ang pinabigay niya ay may kapansanan. For I am the great king, says again, the Lord of hosts. So yung nagde-demand ng paggalang, no? Sabi nga niya sa verse 6, no? Yung ama nga, dapat parangalan ng anak. Yung Panginoon, yung boss niya, dapat parangalan ng kanyang aliling. Yung gobernador, dapat parangalan ninyo. Ako pa. I am the Lord of hosts. I am the King of kings, the Lord of lords. Ako ang si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ako at ako lang ang Diyos. Nasaan ang pagsamba, nasaan ang pagpaparangal na nararapat sa akin. The one that demands ay si Yahweh, Yahweh the Lord of hosts, si Yahweh ang Panginoon ng makapangyarihan sa lahat. And ano po kanyang dinidemand? Honor. Honor. Tama, nararapat ng paggalang, pagkilala sa Kanya. Again, sabi niya, anak, dapat lang, galangin mo si Ama. Nararapat ang siyang galangin. Nararapat ang siyang pakitaan ng paggalang. Yes, ang boss mo, amo mo, marapat lang, bigyan mo siya ng paggalang, pagkilala. Yes, ang gobernador, ang visit authority, dapat lang, kilalanin natin ng tigahan. Kaya nga makita natin yung mga presidente, no, na kapag sila ay former president sila, no, meron pa rin VIP treatment na binibigay sa kanila. Hindi nyo binigay sa akin, ito din nyo. Gagot. Kami nag-aaway-aaway yung kakapatid sa Panginoon sa Facebook dahil lang kayo, no. Sino kay Lord lang tayo. Amen? Amen. So, was demanding Yahweh, the Lord of hosts, at ang kanyang demand ay honor. And how we can give, let me go po sa application. And what we can give, or how we can give honor na nararapat sa Diyos. Hindi na tayo magdadala ng hayop dito. Kasi tinapos na yan ni Lord. Yung lahat ng sermon yan, Lord, ginanap na yan ng Panginoong Jesus. Kaya hindi na natin kailangan maghandog ng mga hayop para sa pagpapatawad ng kasalanan sapagkat naihandog na ang kangatala of God who takes away the sins of the world. So how we will honor the Lord? In 1 Peter chapter 2, verse 5, unang Pedro, kabanatang 2, let me just read this and then I will go to those application. Na here we are called, no, tayo po ay mga pari. 1 Peter chapter 2, verse 5, tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Jesucristo. So we are called priests. At paano tayo maghahandog sa Panginoon na nagpapakita ng tunay na paggalang, no, pagpipitagan, reverence sa ating Diyos. And here I will end in Romans chapter 12, at very familiar po tayo dito. Romans chapter 12, verse 1 to 2. Roma, kabanatang 12, 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba
ninyo sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ang ihandog ang ating buhay sa Diyos. At paano natin po, may isa sa buhay, ang buhay na handog sa Diyos, na siyang nararapat na pagsamba sa Kanya. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. So, ibigin natin ang Diyos, i-honor natin ang Diyos sa ating pong mga isip. We will honor the Lord sa ating pong isip. Tandaan natin lagi ng salita ng Diyos at sa ating isa-isip. Siya natin pong pagbulay-bulayan. No? Hindi nga po ba madalas kung ano po ang ilalaman ng ating mga kaisipan, yun po yung ating mga nasasabi. Yun po yung ating pong nagagawa. So let us honor Him with our mind. Kailangan natin siya, sambahin natin siya ng ating pong mga isip. Again, sa pamamagitan ng isa-isip ang kanyang mga salita. Punuin natin ang ating pong mga kaisipan ng kanyang salita. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. And so, we honor the Lord with our mind. No? Punuin natin po ang ating pong kaisipan ng mga salita ng Diyos. And yes, isagawa ito. No? Ipakita natin sa ating pong gawa. No? Honoring the Lord through our works. Okay? And then, pangatlo, so sa isip, sa gawa, and yes, sa salita. Dahil puno ang ating pong kaisipan no, ng salita ng Diyos, ating pong isinasagawa, yes, nararapat necessary din na ating pong ipahayag ito, nasambitin ito. By what? No? By sharing it to others. No? Yes, no? By sharing it to ourselves. No? Okay. Ang mga salita ng Diyos, ipahayag din natin sa ating mga sarili. In way, no, we can honor the Lord. And yes, no, we honor the Lord through our givings, we honor the Lord no, to our good works, no, na lahat ng ginagawa natin, whatever sabi nga ng Korinto, ano ba na natin ginagawa, gawin natin sa kapulihan ng Panginoon. Ito po ang nararapat kay Yahweh, ang Diyos, ang Panginoon ng makapangyarihan sa lahat, na siya ay ating galangin sa puso, sa isip, sa salita, at sa gawa. Tayo po yung manalangin. Panginoon, marami pong salamat, Lord. Salamat for reminding us, Panginoon, na ang Diyos na sinasamba namin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, naghahari sa lahat, walang kapantay, walang makahihigit, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa iyong pagka-Diyos, sa iyong pagka-Panginoon, ay marapat ka lamang, Panginoon, natin galangin, sambahin, pagtungkuran, Panginoon, ako po, karoon kami ng banal na takot sa iyo, Panginoon, dahil kayo ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. At po, Lord, tulungan niyo po kami na patuloy, Panginoon, sa araw-araw ng buhay namin, sa aming pong isip, sa aming salita, o sa aming pong paggawa. Ikaw ay maparangalan, ikaw ay makikita, Panginoon. At humihingi kami ng tawad sa mga pagkakataon na nalalagpastangan ang iyong pong pangalan sa amin dahil sa aming mga naisip, masasabi, at nagagawa, Panginoon. At salamat, Lord, hindi nga lang po kayo Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi kayo din ay Diyos na mahabagin sa lahat, Panginoon. Salamat sa iyong kahabagan, salamat sa iyong awa, at patuloy nga, Panginoon, tulutan nyo na lagi kami magkaroon ng kamalayan na ang Diyos na sinasamba namin ay Panginoon na makapangyarihan sa lahat ng nanarapat at tunay ng pagkahalang, pagpipitayan, pagkilala, wala na takot. Salamat po na marami, pero po ikinamili na nakita in Jesus' name.